So alamin natin sa video na to kung matatalo ba nitong OnePlus Turbo 6 ang Honor Win pagdating sa battery performance, kasi ito less than 1000 mAh yung capacity nito compared dun sa Honor Win kasi 9000 mAh lang to. So aalamin natin kung ilang SOT nakuha natin dito sa Turbo 6, at para sa kaalaman natin lahat, na-release po ito last January 8 lang. So ilang araw pa lang din yung nakakalipas mula nang ma-release to. Kaya gustong-gusto nating malaman kung okay ba tong bilhin. At speaking of, bibili natin to sa AHH Xiaomi Manila, at posible na iba na yung presyo habang pinapanood natin tong video na to. So mas maganda i-message mo na lang sila. Pero sa ngayon, bibili natin to sa kanila for 21,700 pesos. Okay, so unbox natin. Okay, so ito yung box ng Turbo 6, at sa ngayon makikita ninyo na China exclusive pa lang itong Turbo 6 dahil nga meron tayong mga Chinese characters dyan. Yan, hindi pa siya global sa ngayon. Pero huwag kayong mag-alala, pag-uusapan natin kung gumagana ba lahat ng aspect niya dito sa Philippines. Okay, so wala naman na tayo makikita masyado dito sa box. Ito nga pala yung 21,700 pesos na SRP nitong OnePlus Turbo 6 ay 12 to 56 gigabytes na configuration na. Okay. So pag open natin, makikita agad natin yung document sleeve. Yan, na meron ulit mga Chinese characters. Pero ang isa sa agad-agad maiintindihan natin dito ay yung kanyang 165 Hz na maximum refresh rate. Okay. So, nung una kong nakita itong Turbo 6, lalong-lalo na itong case, natuwa talaga ako kasi minintain talaga ng OnePlus yung quality ng mga case nila. Kasi tingnan nyo nga, hindi kayo mapipilitang bumili agad-agad kasi ang ganda ng quality, guys. Ayan, oh. Diba? Parang sandstone pa rin yung itsura, yung feels. Ayan, oh. Tapos may naka-emboss na OnePlus branding. Ganda, guys. Lalo na yung texture niya. Hindi siya kapitin na smudges ng fingerprint. So, para sa akin, matagal natin magagamit ang case ito. Tapos may additional at konting-konting protection pa siya dun sa kanyang camera module. Tapos balot na balot. Okay? Ito yung kanyang ilalim. Pakita ko sa inyo tsura niyan kapag nakasuot sa OnePlus Turbo 6 maya-maya. Okay, so ito na yung ating phone. Ayan. Okay. So, yung nandito sa atin ay yung color black. So, ito yung tsura niyan. Ayan, matte siya, guys. Ayan. Ganda, no? Tapos yung kanyang camera module, hindi ganun kakapal or hindi masyado nakaprotrude compared sa iba mga phone ngayon. Tapos kapag inilagay na natin yung case, ito yung itsura niya. Ayan. For the most part, ay flat na flat pa rin. Ganda, guys. Oo nga pala, napansin ko din nung una kong nahawakan tong OnePlus Turbo 6 na may kabigatan talaga siya, at primarily dahil na yan dun sa 9,000 mAh na capacity nito, medyo makapal-kapal din siya. Ayan, no? Pero mas makapal pa rin ng kaunti yung iPhone 17 Pro Max for reference lang. Okay, so tabi muna natin yan. Tingnan natin yung ilalim. So meron tayong charger dito. Ito yung kanyang 80 watts na charging brick. USB-A pa rin yung kanyang port, yung kanyang SIM tray, at yung USB-A to USB-C cable. Okay, so unahin natin pag-usapan, guys, yung design nitong Turbo 6 ng OnePlus. Pero gusto rin natin tingnan kung okay ba yung signal nito dito sa Philippines. So meron akong ginawang tatlong data connection speed. Lagay ko yung aking GOMO SIM dito. Tingnan natin yung sagap ng signal niya. So habang hinihintay natin mag-boot, pakita ko muna yung mga gilid niya. So meron tayong volume up and down buttons as usual, power lock button. Wala tayong additional key dito or slider. Tapos, ayan, malinis lang ang kanyang left side. Tapos, dito sa taas, makikita natin yung mga secondary microphone. Tapos, ang ating IR blaster. Dito naman sa ilalim, yung kanyang SIM tray, main mic, USB-C port, tsaka yung main speaker. Tapos, dito naman sa may harap, makikita natin na meron ng naka-install na screen protector. Tapos, napakanipis, guys, ng bezels at pantay na pantay. Okay, so pakita ko sa inyo yung data connection. Okay, so makikita ninyo na ang nasasagap niya ay 4G. Okay, hindi siya nakakasagap ng 5G, pero makikita nyo na dito sa speed test ng Ookla, 182 Mbps yung nakuha nating speed dito sa loob ng bahay. Tapos 20.8 Mbps naman yung kanyang upload speed. 137.4 Mbps naman dito sa Google speed test, at 150 Mbps naman dito sa fast.com. So kahit hindi nakakasagap ng 5G signal itong OnePlus Turbo 6 dito sa pagsalpak pa lang natin ng SIM, mabilis, guys. Maganda yung pagsagap niya ng reception. So if ever nagagamitin natin to buong maghapon
ng nakadata habang gumagamit tayo ng mga GPS-based na mga applications, maasahan po natin yung bilis ng kanyang data connection. At if ever nga pala na hindi nyo masyadong gusto tong color black na Turbo 6, pwede naman kayong mag-request ng kulay sa AHH Xiaomi Manila. Meron pa tong Chasing Light Silver, Wilderness Green, at Maverick Black. Ito yung Maverick Black. Ayan. Pero highly recommended ko to guys kasi ang ganda, hindi nga rin siya kapitin ng smudges, ng fingerprints. Tapos meron na tong IP66, IP68, IP69, IP69K na protection, so dust tight and water resistant itong Turbo 6. Tapos, kagaya ng sinabi ko, medyo makapal-kapal siya pero 8.5 millimeter yung kanyang kapal. So, hindi naman masyado. Okay? Tama-tama lang. Tapos isa pa nakakalungkot dito, 4G lang yung nasasagap nating signal. Tapos wala rin siyang eSIM support. So dual SIM lang siya guys. Isa pa sa mga kailangan nyo tandaan, maganda po yung speakers or stereo speakers nitong OnePlus 6 pero hindi siya naka Dolby Atmos. Ang tawag nila dito ay O-Reality Audio. So yun yung parang replacement nila or substitute sa Dolby Atmos. Ito naman yung bilis ng kanyang fingerprint scanner. So, optical lang po yung ating scanner. Maasahan naman po. Hindi naman ako nabitin sa kanya. Medyo mababa lang din yung kanyang placement. Hindi kagaya sa ibang phone, medyo nandito, di ba? Pero ito, andito sa baba. At FYI din, wala pong Google Play Store out of the box itong OnePlus Turbo 6 kasi nga sa ngayon, China exclusive pa lang yung phone na to. Pero again, huwag kayong mag-alala, napakadali lang pong i-install ng Google Play Store dito. Gamit lang po tayo ng App Center or App Store nitong OnePlus. Search lang natin Google Play Store at yun, install lang natin, tuloy-tuloy na. Pagdating naman sa display, napakaganda po ng display nitong OnePlus Turbo 6. Meron tayong 6.78-inch AMOLED Full HD Plus resolution, 165Hz yung kanyang max refresh rate. Aabot ng 1,800 nits yung kanyang peak brightness. So, meron siyang support sa HDR. Tapos, aabot daw ng 100% na DCI-P3 yung kanyang color coverage. So, napakaganda po, napaka-accurate ng kulay nitong OnePlus Turbo 6. Isa pang good news guys, tingnan niyo naman yung playback or max playback resolution dito sa Netflix itong Turbo 6 Full HD guys. Level 1 ng kanyang Widevine security. So good news yan kasi meron tayong mga China phones na mabibili ngayon pero yung Widevine security niya, level 3 lang. Tapos pag tinignan natin yung display settings, meron tayong screen color mode dito na pwedeng piliin. Pwede natin timplahin yung color temperature. Plus, meron din tayong adaptive tone. So kung naka-enable yan, i-adjust na lang po ng ColorOS yung temperature or yung color temperature white balance itong phone para bumagay yung kulay or timpla ng kulay nito. Depende dun sa environment natin. Tapos maganda pa dyan guys, yung screen resolution, pwede natin baguhin. Pwedeng standard 1080p, pwede ring high 1272p. Pati yung screen refresh rate niya, pwede rin natin baguhin. Pero kailangan nyo tandaan yung 165Hz na max refresh rate, hindi ko nagamit sa buong test. In-enable ko yung pag-monitor dun sa kanyang refresh rate. Pero talagang hindi po siya maabot ng 165Hz sa ngayon. Pero kung sakali man na gusto nating i-try, ilagay lang natin sa high, tapos app-specific refresh rate, tapos makikita natin yung mga apps dito, if ever man na gusto nating i-push to 165Hz na refresh rate yung isang application. Pero lahat po yan, 120Hz pa rin. Okay? Pero future-proofing guys, 165Hz, good enough para pag dumami na yung application na may support sa ganong kataas na refresh rate, meron agad tayong phone na makakapag-utilize nun. Ngayon pagdating sa performance, itong OnePlus Turbo 6 ay naka-Android 16 na out of the box, ColorOS 16 na siya, Snapdragon 8S Gen 4 yung kanyang chipset, LPDDR5X yung kanyang RAM, at UFS 4.1 yung kanyang storage type. Meron tayong virtual RAM dito na hanggang 12GB. So pwede po nating madoble yung RAM nito from 12 to 24GB. At according sa research ko, pinapromise daw ng OnePlus na itong Turbo 6 ay makakatanggap ng hanggang 4 na major Android upgrade at 5 taon na security patches, which is not bad considering na mabibili lang natin to sa ngayon for 21,700 pesos. Very good. Ito yung Antutu score na nakuha natin dito sa Turbo 6 kapag ginamit natin yung virtual RAM.
2,385,017. So, try natin i-off. Ito naman yung nakuha ko, 2,394,193. So, hindi ganun kalaki yung pag-jump ng performance nitong Turbo 6 nung in-off ko yung virtual RAM. So, if ever yung gusto yung gamitin, hindi nyo rin masyadong mararamdaman yung epekto sa performance. Based on sa mga Antutu score na ipinakita ko sa inyo guys, obviously, kahit anong klaseng game iba to natin dito sa Turbo 6, kakayanin talaga niya. Isang example dito ay yung sobrang optimized na performance niya dito sa Asphalt. Talagang 120 FPS guys yung gameplay natin. Napaka-smooth. Tapos yung graphics niya, sagad-sagad. Pero hindi kagaya ng ibang phone na kahit nakasagad, wala masyadong effect sa itsura. Pero ito guys, grabe. Ewan ko kung nabibigyan ng justice dito sa video natin. Pero sa personal guys, napakaganda ng graphics dito sa Asphalt. So again, kahit anong game or mabigat na game pa yung ibato natin dito, kakayanin nitong Turbo 6. And meron siyang support guys. Kayang-kaya niya yung Subnautica. Pagdating naman sa kanyang camera, meron tayo ditong 50 megapixels f1.9 na merong OIS na main shooter. Tapos yung nakikita ninyong pangalawang camera, hindi po ultra-wide yan, auxiliary lang. So malamang sa malamang depth sensor lang yan. Yung selfie camera naman, 16 megapixels. Okay, so dun tayo sa exciting part. So kagaya ng sinabi ko sa umpisa ng video na to, 9,000 mAh yung capacity nito. So less than 1,000 mAh kung ikukumpara natin dun sa Honor Wing. Pero guys, tingnan nyo yung SOT. Umhabot lang naman tayo ng almost 29 hours. 28 hours and 24 minutes. Ganito sana yung at least na ina-expect kong makuha natin sa Honor Wing. Pero nasa 20 hours lang yung pinakamataas na screen on time na nakuha natin doon. Pero ito guys, grabe. Less than 1,000 mAh pero 28 hours yung SOT na nakuha natin. So, patunay lang yan na yung Core OS dito sa OnePlus talagang optimized na kapag nabili natin. So, maasahan po natin yung battery performance itong phone na to. Pagdating naman sa kanyang charging, 20 to 100%. 1 hour and 19 minutes ko lang na-charge itong phone na to. Okay, so yun na lahat yung mga gusto kong i-share tungkol dito sa Turbo 6. So far guys, sobrang satisfied ako sa performance nitong phone na to. Wala akong masyadong nakitang deal breaker. Maliban na lang dun sa 5G connection, hanggang 4G lang po talaga itong Turbo 6 dito sa Philippines. Tapos wala siyang eSIM support. So yun lang yung dalawang bagay na nakita ko na pwedeng makapag-ano sa atin, makapag-pause para mag-isip muna bago natin itong bilhin. Pero kung kay guys yung tatanungin, okay lang ba sa inyo yung mga cons na yon dito sa Turbo 6? Paki-comment dyan. Pero again, kung ako tatanungin, okay lang sa akin. Kasi kahit 4G lang, yung connection na nasasagap nito sa ngayon, ang bilis po ng data connection na nakita natin sa lahat ng test na ginawa natin. At mind you, nandito lang ako sa loob ng bahay nung tinest ko yon. What more kung nasa labas ako? So maasahan pa rin kahit 4G connectivity lang yung meron tayo dito sa Turbo 6. Pero ang isa sa talagang nagustuhan ko dito sa phone na to, yung battery performance. Obviously, napakalaki po ng nakuha nating SOT at sa buong 2026, mukhang nasa top 10 na to. Tingin ko lang nasa top 10 na tong phone na to agad-agad.
Okay? Tapos yung kanyang design, matibay po yung protection na inilagay dito ng OnePlus. So para sa akin, magtatagal talaga tong phone na to. Good investment. Meron lang tayong mga Chinese applications na kailangan i-uninstall pagka-open po natin, pagka-setup natin. Pero again, hindi mahirap gawin. Pati yung Google Play Store installation, hindi rin po mahirap gawin. Napakadali lang po. Okay? So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to. Again, pwede ninyong kontakin ang AHH Xiaomi Manila gamit yung link dyan sa description box sa baba. Okay? So maraming salamat para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.